Last week, may nagawa akong mali. Pero justifiable naman siya. Hindi ko lang naman natawagan ng customer ko. That resulted to my suspension. Hindi ko rin alam kung makakabalik pa ako o gusto pa ako pabalikin ng Diyos sa kumpanya. I asked the Lord God, bakit pa ako nawalan ng trabaho? Bakit nararamdaman ko ang pag-alala sa pamilya ko? At bakit ako nakakaranas ng kahihiyan? Bakit ko ito nararamdaman? Sabi ko, may nauna naman nagkaroon ng same violations ng nagawa sa katulad ng ganito. Bakit ako pa? Bakit ang client pa nakakita nito? Bigla ko rin natandaan yung ginawa din ng Panginoon upang ako'y disiplinahin nung nawala yung sick leave credits ko. Kliyente din nakahuli. Sabi ko pa nga, alam ko Panginoon, kaya mong alisin ito. Kaya mo kong iligtas dito. Kaya mong sagutin ang panalangin ko at hindi makaranas nito. Natatandaan ko halos lahat ng prayers ko sinasagot mo. When I asked for 80 to 120,000 na pera, you have answered that. First time ko naka-receive. When I asked for healing, you have healed me. Pinagiling, pinalis yung tubig ko sa baga at yung pag-ihi ko sa dugo ay nawala. Yung pilay ko nawala. Kumikilos ka sa church. Nakikita kitang kumikilos sa aking Diyos. Lahat ng prayers ko sinasagot mo. Bakit? Ngayon, nakakaranas ako ng ganito. Sinabi ko sa kanya, ako na ang iyong tapat na lingkod na simpleng pagkakamali lang. I am suffering right now. Napakalaki. But those people who have sinned against you alos araw-araw, they reject you. They don't listen to you. Sinisira nila pangalan mo. Bakit hindi mo sila parusahan? Bakit ako pa na iyong tapat na lingkod? At sabi ko din, ngayong Sunday, ako ay iyong speaker. Bakit kailangan ka magsalita? Kung ang nararamdaman ko ngayon ay hindi ko maintindihan at hindi ako makaalis, paano ako makakaalis dito? Why do I need to read your word where you cannot protect me today? Pwede naman ako bumalik sa pag-iinom. Isa lang. Magkakasala muna ako. Magpapahinga nga lang. Tapos pagtas ng ilang linggo, saka na lang ako babalik sa church. Bakit ko hindi gawin yun? Pwede ko naman gawin. And the Lord reminded me of my prayer. And the Lord said, David, you have prayed for another experience to show that I am your God. And I gave you one. And this is one. Are you willing to take it? And the Lord said to me, a small sin is always a big sin. I am your God. I am holy and true. I want my servant to be blameless. Ayaw ng Panginoon na kumalat ang kasalanan at lumaki. At sinabi ko naman sa kanya, alam ko naman, Lord, lahat niyang yan. I always read your word and I always put that in my heart. Pero Lord, bakit mo pinaraan sa akin ito? Pwede naman ibang karanasan ng ibigay mo sa akin. And I plead to Him. I pray to Him. I said to Him, Lord,
please remove this pain in my heart. The suffering na nararanasan ko, hindi ko alam kung paano ko alisin. September 10 nito, around 11 p.m., nag-pray ako. Nag-pray ako, I'm looking for answers, but I didn't read His Word. Sinabi ko lang nararamdaman ko. Lahat ng case ko. Then I sleep around 11:30 p.m. and natulog ako. Then the Lord visited me. Binisita ako sa panaginip. And in my dreams, He said, makinig ka. Lahat ng maririnig mo sa akin at ibabasa mo, isulat mo. Pagkatapos nun, bigla na lang may humawak sa kamay ko, sa braso ko. Tinapik ako. Sabi, gising na. Ramdam na ramdam ko yung kamay. Alam ko, the angel of the Lord ang gumising sa akin. Eksaktong alas 12 ng gabi. Ginising ako. Ginising ako upang basahin ang kanyang salita. Ang Biblia. Sabi ko sa sarili ko, kakausapin na naman ako ng Panginoon. Alam kong tatamaan naman ako sa kanyang salita. Kasi for almost 1 week na kami nag-uusap ng Diyos tungkol dito. Bago pa mangyari to, alam ko nang nangyayari. At alam kong kakausapin niya ako. Pero, binasa ko pa rin ang kanyang salita. Just to let you know kung paano magbasa is Bible reading. Continue siya. Hindi siya yung pick ka lang. Kundi tuloy-tuloy siya. Nung binasa ko ang kanyang salita, sa Jeremiah 12, first sentence pa lang, naiiyak na ako. Ito ang sabi sa akin ng Diyos. Lord, you always give me justice when I bring my case before you. So let me bring this complaint. Why are the wicked so prosperous? Why are evil so happy? You planted them and they have taken root and prospered. Your name is on their lips, but you are far from their hearts. But as for me, Lord, you know my heart. You see me and test my thoughts. Drag these people away like a sheep to be butchered. Set them aside to be slaughtered. Habang patuloy kong binabasa ang chapter na to, at sa mga susunod na chapter, patuloy ako umiiyak at ayaw tumigil. Until na nabasa ko ito. And the Lord said to me, say this to them. Night and day my eyes overflow with tears. I cannot stop weeping for my virgin daughter, my precious people, has been struck down and lies mortality. And I cried deeply and I said to the Lord, after that, nabasa ko, sabi ko, Lord, I'm sorry. I'm so sorry. Hindi ko man lang iniisip ang nararamdaman. Sorry kasi iniisip ko lang nararamdaman ko. Alam ko naman na kaya mo akong iligtas, alisin dito sa nararamdaman ko. Pagpalain ako. Hindi bang mangambasa kinabukasan at kaya mo akong i-redeem. And I said to him, sorry Lord. Naging selfish ako. When I'm crying that night, that morning, actually, yung pain sa puso ko nawala. Yung suffering. I cried deeply because my Lord God Almighty, my Creator, is crying every night for His people, His creations. Hindi ko man lang
Hindi ko pinapansin. He is crying because of the wicked things that they have been doing. He is crying every night and cannot stop weeping. Patuloy ang pagtangis dahil nilalapastangan nila ang bawat isa. Ang mundong ginawa niya, nilapastangan nila. Lalo na ang kanyang pangalan at ang kanyang salita. Pagkatapos ito, I stop my plead. I stop my case to Him. Kinalimutan ko na lang ang sarili ko. Kinalimutan ko. Kasi mas mabigat ang nararamdaman ng aking Panginoon Diyos kaysa sa akin. Ang Diyos ay mabuti. Araw-araw kanyang iniisip. Pinagpapasensyahan, pinapatawad, pinagpapala, iniingatan, at hinihintay kang magsisi na bumalik sa Diyos. Ang Diyos ay napakabuti. Saan ka makakita ng Diyos na iniiyakan ng kanyang nilikha upang magdesisyon na bumalik sa Kanya? I am praying for you whether you are a believer or non-believer. Search for your sin and ask for forgiveness and repent. Holiness and blameless pa rin ang hinahanap ng Diyos. To all believers, na katulad ko, always protect the name of the Lord, His word, and His creations. I'll be speaking for all. Always protect the name of the Lord, His word, and His creations in all you do. Think of these things always, so that you may give glory to your God, who have loved you and cared for you deeply. To all, Jeremiah 15 said, "Why then does my suffering continue? Why is my wound so incurable? Your help seems as uncertain as seasonal brook, like spring that has gone dry." This is what the Lord said to you. If you return to me, I will restore you, so you can continue to serve me. If you speak good words rather than worthless ones, you will be my spokesman. You must influence them. Do not let them influence you. And I pray to the Lord that the Holy Spirit is touching your heart, and this message is touching your heart, for you to decide to repent and to return to God. Maraming salamat.